Afternoon or good morning po rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Ayala Hosteles, sa may Marcos entrance po yan, de la Paz, Pasig. At dadalhin po natin sa may Rosemary Avenue, sa may Mariano Avenue de la Paz, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Aray. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, Okay, guys. pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, isinigaw na lang natin kasi nagupit tayo ng bintana. Tayo ay nagpapasingaw for safety naman ng everyone. Okay. Parang binerview lang. Yung mga dahil sa taranta, kaya yun, kailangan din lang sa clinic pagkatapos ay mapapakalma na at natapos na yung sitwasyon eh, nakauwi na rin. Kanina nga, binabanggit natin na yung isang estudyante kanina, nagkaroon tayo ng pagkakataon, makausap natin na mula doon sa principal's office, yung grade 10 student na naka-uniforme pa, tinanong natin yung magulang, sabi niya, napagbintangan daw yung anak niya. Siya daw yung nagpakalat at siya daw yung narutok. Kaya lang, yung sinasabing biktima, hindi naman maituro. Itong grade 10 student, na sinasabing ulo-dulo itong kaguluhan. Ngayon, ang gawin pa yung investigation, wala pang talagang malinaw, pero ngayon pa lamang sinasabi ng QCPD na fake news lahat yung pangyayari dito sa Bagong Silangan High School. Nako, yan ang problema dun sa mga nangyari nung nakalipas, meron ng mga sumasakay na estudyante dito sa pangyayari nito. Ako siya nag-catch ng Jelly sa Radyo DCWB, Balitang Totoo. Super Balita sa Tanghali, nationwide! Sa ibang balita, tanggapin natin ang report naman mula kay Mark Macalalan, CIDG hanggang ipatupad ang warrant of arrest para sa sinumang mataas na opisyal sakaling may lumabas na warrant of arrest para sa kanya. Detalye mula kay Mark Macalalan. Mark! Tiniyak ng CIDG ang kanilang kahandaan sakaling maglabas ng warrant of arrest ang korte sa sinumang high-ranking official ng bansa. Sa panayam sa Nagrame, sinabi ni CIDG and Air Director Police Colonel Jacquiahin na ipatutupad nila ang warrant of arrest sa sinumang official dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Yang matanong naman sa posibilidad kapag naisapa na ang kasiglator at di mailabas na arrest warrant kay Senator Rodante Marcoleta, sinabi ni Jacquiahin na kailangan dito ang maraming maganda. Ako si Mark Macalalan ng CMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Super Balita sa Tanghali, nationwide! Yan naman po mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nakabang na sa pagsisimula ng programa dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Balitang atin ni Manny Vargas. Manny! Matagang naghihintay ang mga kasapi na Iglesia ni Cristo dito sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Ito ay para sa pagsisimula ng programa ng INC ngayong araw na ito, kaugnay na kanilang pagpuli ng pakikipaglaban sa iba't ibang mga kasapi na may kinalaman sa korupsyon at ng issue na may kinalaman din sa kanilang kapatid at Senator Rodante Marcoleta. Batay sa pinakuling datos ng Manila Police District, nagdaragdagan pa ang pagkaya nilang 1,500 na bilang ng mga miyembro ng INC at mga taga-Batangas na naririto sa bahagi ng Liwasang Bonifacio at o 11 AM. Kailan magkaiba ang numero na yan na inilabas ng MPD na 1,500 kumpara sa mas malaking bilang na itinabalak ng Manila Disaster Destruction and Management Department kung saan matay na sa kanilang ilabas na informasyon, yung ay bumaabot na ng 6,500 ang mga individual sa mga sandaling ito ay wala pa namang matinding epekto sa daloy ng trafiko sa bahagi ng Padre Bono Street mula sa area ng Santa Cruz at ng Quiapo, Maynila. Ang pagdami ng mga individual dito sa Liwasang Bonifacio dito sa kusang ng mga sakyan patungo na direksyon ng Taft Avenue at ng Rojas Boulevard. Ako si Manny Vargas sa GMA Super Radio DCWB, Balitang to. Ito ang Super Balita sa Tanghali, nationwide!
pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali nationwide. Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, kinumpirmang walang Pilipino ang kabilang sa nabiktima ng heatwave sa France. Walong estudyante sa Bagong Silangan High School sa Quezon City dinala sa klinik. Matapos na mabulabog ang paaralan ng impormasyong nagkaroon ng kaguluhan. Opisyal ng barangay tinawag na fake news ang umanay nangyaring gulo. Grade 10 student sa Iloilo na kumpiskahan ng baril. At Koreano na may Interpol Red Notice at warrant of arrest dahil sa kasong fraud. Naaresto na mga tauhan ng CIDG sa Ecatec City, Pampanga. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali nationwide. Ang Super Balita sa Tanghali Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hapon. Mapapakinggan na rin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pamagitan po yan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Radio General Santos. Alas 11:58 ng tanghali, labanan ng fake news. Dapat totoo. DZBB, Balitang Totoo. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy natin pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Sabi mo pansin, di ba kumeya? Kaya bawat handaan ay laging kasama. Kumeya, kumeya, kumeya. I love you. Masarap talaga. Wala pa rin tatalo. GMA Radio ang numero 1 sa walang ulyo. Ayon sa ACB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 574 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy na naming maglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio forever. Para hindi mapuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok, Ito, ano po? Ito po. Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media accounts. Na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nilang mapanood at mapakinggan ang Tuma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Tuma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year Bilon. sa Platinum Stallion Media Awards ng Pagkasakali lang ako 2018 dito eh. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio Ay. DZBB. Ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Alumni Paalam po. ng